God bless you, dear brother Samuel Pintilio. Hallelujah. Ati po nga, itaas ang ating makamay, mamahal tayo po yung magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa panadalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeida, ang iyong propeta sa rin kapanahunan, sa oras tumahal Pinoon, sa aking pagdadala ng balamisa, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo Diyos ang pangunawa, ang bawat isang narito. Hipuin mo, mahal na Panginoon, kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang Ebanghelyo ng kaligtasan. Sagadang akin kung magagawa at sa iyong dakilang pangalan na sinasaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumayas sa aming kaligtaan. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglualhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories, preachings, and teachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, and our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina Comon Almeida. And I also greet the beloved Almeida family, sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, sa ating mga beloved viewers, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, to our beloved visitors, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So nandito na po tayo minamahal sa tinatawag ng Biblia na huling araw. Amen. Kahapon minamahal, mayroon pong tumawag sa akin. Isa po siyang Amerikano na katira sa Casa Grande, Arizona, USA. Ayaw po siya magpa-mention sa pangalan niya. Sabi niya, minamahal na amazed daw siya dahil yung mga preaching natin, yung mga preaching ko, ay tinatranslate niya sa English kasi mayroon na pong AI ngayon, Artificial Intelligence. So maunawaan na po nila yung kahit magtagalog ka, i-translate lang nila yon. Isa po siyang computer expert. 30 years na nagtrabaho sa Google, sa Intel, at iba pang mga malalaking computer company sa Arizona. 30 years siya. At sabi niya, na-amaze daw siya minamahal doon sa sinabi ko na darating ang panahon na kahit ang mga pag-preach sa Word of God, artificial intelligence na. Yung binanggit ko na pag-robot na ang mag-preach, walang puso yan, walang Holy Spirit. Ibig sabihin, nagdala siya ng salita ng Diyos, pero yung robot, walang Diyos. Sabi niya, nagulat daw siya dahil bakit ko daw alam na darating yung panahon na yan, minamahal. Sabi niya, 4 to 5 years, ang human intelligence ay ma-overcome o malagpasan ng artificial intelligence. 4 to 5 years from now. So, ang nagsalita ay isa pong computer expert. Nagtatrabaho sa AI. Yun to trabaho niya. So, 4 hanggang 5 taon mula ngayon, ang human intelligence ay malagpasan ng artificial intelligence. So, malapit na. Amen. Everybody say, praise the Lord. At sabi niya, 80% sa buong mundo na populasyon
ay ignorante about artificial intelligence. Akala nila ito ay nakakatulong. Sa bagay, sabi niya, parang nakakatulong nga. Kasi kung mayroon ka mga research, hindi ka na magbasa-basa ng libro, i-click mo lang, nandiyan na kaagad yung information. Pero behind sa ganon, mayroon talaga mangyayari na magulat na lang ang mga tao na ganito pala ang plano. Imagine, yung mga doktor, mga robot na. So paano ka i-diagnose? Alam, magkausapin mo yung robot. So ibig sabihin, mayroong ilalagay sa tao na kayang basahin ng robot at mag-flash doon sa computer screen kung anong sakit mayroon ka. So yan na yung lumalabas na mayroong ilalagay na microchip sa utak ng tao para makipag-communicate na siya sa robot. So yan na po yung paghari ng Antikristo. Amen. Everybody say praise the Lord. So sabi niya sa akin, I will kung may convenient time daw ako, anytime, pwede akong tumawag sa kanya. Tuturuan niya ako sa mga secret about artificial intelligence. Libre, sabi niya. Total, matanda na daw siya. Anuhin pa niya yon. So, para ma-aware tayo. Kasi hindi naman daw niya ito pwedeng ituro isa-isa sa populasyon sa buong mundo, minamahal. So, unti-unti tayong kinokontrol. Hindi ba nyo napapansin? Sa cellphone pa lang, addicted na tayo. We are controlled already. Aywan ko lang kung paano tayo anong tawag nun? Kasi nakagapos na eh. Paano makaalpas? Kasi karamihan ng mga tao ngayon, makikita mo, nakayuko yan, cellphone lang hawak yan. No? Kahit sa kalsada, kahit sa mall, kahit saan ka magpunta, sa mga beaches, kahit sa mga bundok, mga aita, may cellphone na rin. Magugulat ka. Nag-games na rin yung mga aita. So, kasi may signal doon eh. May Starlink doon sa mga kabundukan. So talagang kinokontrol na, kinokondisyon na yung mind natin. Ang aalisin kasi ng demonyo, yung paghahanda mo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Katotohanan po yan, minamahal. Marami na pong mga mananampalataya na hindi man sila drug addict, but they are addicted to artificial intelligence. No? Aywan ko lang kung totoong matalino yung mga cum laude ngayon o mga summa cum laude. Kasi noong unang panahon kami, nung nag-aaral kami, talagang magbasa ka talaga. Sabi nga, magsunog ka talaga ng kilay. Ano bang ibig sabihin ng magsunog ng kilay? Kasi noong unang panahon, ang ginagamit paggabi ay lampara. Habang nag-i-study ka dahil mayroong final exam kinabukasan, nakatulog ka, yung mata mo, yung kilay mo nailapit na pala sa apoy ng yung lampara, di ba? Tapos maggulat ka na lang, nangamoy na yung kilay mo, nasunog na. So sabi nila, ayan, first honor yan kasi nagsusunog ng kilay yan. Ngayon, hindi na kailangan magsunog ng kilay. May kuryente na eh. Amen. May AI na. Isang pindot lang, nandyan na. Ang gusto mong malaman, nandyan na. Napaka-high-tech. Dati talagang show your solution pag mag-compute ng algebra.
Mathematics, mahabang mga numbers, talagang papawisan ka pag wala kang calculator. Kuminsan pa, bawal pang calculator. Pero ngayon, wala na. Ewan ko lang kung marunong yan sila mag-solve ng kamay-kamay. No, nasanay na eh. So, kahit sa spiritual, pinapasok na nila yan. Dahil sabi ko nga kanina, para ilayo ang puso ng tao sa paghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. O sino bang nakahanda nung dumating yung lindol sa Myanmar at Thailand? No? Libo-libo ang patay. Di ba? Siguro yung iba noon, nakaharap sa computer, yumanig yung building at na-collapse, patay. Walang nakapaghanda noon. At sabi dito sa Matthew, from the book of St. Matthew chapter 24, verses 29 up to 31, ating pong basahin. Matthew kapitulo 24, versikulo 29, 30 hanggang 31. Dito po sa Mateo 24, 29 hanggang 31. Sabi rito, "Tatapwat karakarakang pagkatapos ng kabigatian sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga laglag ang mabituin mula sa langit at magsipagngatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na paparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila." Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi po dito, minimal, immediately after the tribulation of those days. So, ang mahal na Panginoon po ang nagsabi nito. So, sinabi po niya yung mangyayari sa huling araw, no? Sa kanyang pagbabalik. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together in his elect from the four winds. Four winds. Ano yung four winds? Ano yung four winds? North, South, East, West. No, di ba? Oh, yan yung four winds, no? So, North, South, East, West. From one end of heaven to the other. So sino makapaghanda ditong pagdating ng Malapinong kung naaaliw na tayo sa technology? Di ba? Oh, mayroon po tayo, pag mag-research tayo, mayroon tayong nakikitang yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Oh, may lumalabas na ganon. Mayroong makikita yung video ng rapture. Pero magulat ka, pati nakapantalo na babae, rapture din. Tapos kung anong kulay ng damit mo, yun yung suot mo. Ibig sabihin, wala talaga. Kalukuhan po yan, fake news yan. Sa rapture po, hindi po ibig sabihin kung ano yung suot mo, yun din ang suot mo. Everybody say, praise the Lord. Ha? Nireveal po sa akin ng malapit nung na-assign ako sa Leyte.
Nasa ko doon 1992 to 1994. Nagtanong ako sa Malapion, ano yung rapture? Ano yung rapture? Tapos pagtulog ko, kasi nung time na yon, 2 years na hindi ako kumakain ng kanin. Gabi na ako nagbe-break, gulay, isda, 2 meals fasting. Kuminsan mag-straight 3 days, tapos 2 meals fasting. Walang kanin yon, puro gulay lang, kalabasa, isda sa gabi. So naghigi ko sa Malapion, anong rapture? So yung panaginip ko, naglibing daw kami ng worker. Naglibing kami ng worker. Pagdating namin sa sementeryo, nung tiningnan ko yung mukha, agnas na yung mukha, makikita na yung buto doon sa salamin. Sabi ko raw, wag nang buksan kasi babaho na yan. Kasi tradition po natin, pag bago ilibing, di ba, bubuksan. No? O yayakapin pa nga. Yung iba. Pagtingin ko, agnas na yung mukha, sabi ko, wag nang buksan. Maya-maya, biglang kumidlat. Pag kulog, kidlat, bumangon po yung patay. Pagbangon ng patay, hindi naman yung mukha niya na agnas, kundi iba na yung mukha niya. Makinis yung mukha niya. Tapos ang damit niya, alam mo yung, nakikita mo yung parang damit ng Arabo, yung paputi hanggang paa. Ganon ang damit niya, yung long sleeve siya na puti hanggang paa, puti. Tapos pag angat niya ng ganon, tumaas. So taas din ako ng kamay dahil na pumasok sa isip ko, rapture. Kasi sabay kidlat kulog eh. Bumangon siya. Tapos, yun na nga, minamahal. Yung mga kasama ko doon ng libing, nag-change yung kanilang katawan, umangat. Ganon din ang damit. Yung puti. Tapos yung mga naiwan, hindi nagbago yung kanilang damit, naiwan sila. Tapos nung habang umaangat ako, nakatagtingin ko sa damit ko, ganon din. Tapos yung mga bundok, makikita mo talagang umuuga. Wala ka makitang liwanag, dilim. Samantalang nung naglilibing kami, araw yon. Ang nakita ko, dilim. Madilim, tapos yung mga bundok, nabibiak, may mga apoy na lumalabas. Habang paangat kami na paangat. Nagising ako. Sabi ko, ganun pala yung rapture. Ganun pala yung rapture. Ha? Wala pong nakapantalon na rapture, minamahal. Ha? Kasi babaguhin yung damit natin, mahaba lahat, kumbaga nakatuga lahat. No? Puti lang yung kulay niya. Puti. Tapos yung mga mukha, babaguhin lahat. Makikinis na, kala mo mga 20 to 30 years old lahat. Walang matanda. Puro bago nga. Sabi nga, we shall be like Him. Sa pagdating na mahal ng Panginoon, babaguhin. Ang mga nangamatay, sila po ay babangon, mabuhay muli, at tayong mga buhay ay babaguhin at sasalubong tayo sa Malapinoon sa alapaap. Everybody say, praise the Lord. Kaya lang, mayroon pong ginagawa ang kaaway ng Diyos at makikita mo doon sa mga AI, pati nakapantalon na rapture. No? Na rapture, mga matatanda. Hindi naman talaga yun ang rapture. Tapos mayroon ka makita din, impyerno, di ba? Yung mga kaluluwa doon sa impyerno. Puro mga gawa ng AI yan. Wala namang nagdala ng kamera doon at pinicturean yung impyerno eh. No? Puro gawa ng AI yan. Puro mga fake news yan, minamahal. Nakakaaliw. Kaysa pag sa Bible lang, puro salita lang ito. Hindi mo mai-imagine. So, mayroon alternative na binibigay ang technology. Ito yung langit. Ito yung impyerno. Inaniwala ka naman doon. Kasi nungalingan yun. Hindi yun. Everybody say, praise the Lord. Maliban na lang kung ipakita sa'yo ng Malapinoon through vision or dreams, yun, makikita mo kung ano yung rapture, ano yung langit, at ano yung impyerno.
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sabi ng Daniel 7:11, pakihanda ang Ezekiel 32:7 at Joel 2:10. Daniel 7:11, Ezekiel 32:7, and Joel 2:10. Sunod-sunod ang basa. Hallelujah, praise the Lord, mga binamahal. Dito sa aklat ng Daniel 7, 11. ang talata ay 11. Ito ang sinasabi, mga minamahal. Ako'y tumingin ng oras na iyon dahil sa tinig ng mga dakilang salita na sinalita ng sungay. Ako'y tumingin hanggang sa ang hayop ay napatay at ang kanyang katawan ay nagiba at siya ay naibigay upang sunugin sa apoy. Ezekiel 32:7, pakihanda ang Joel 2:10. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 32, versikulo 7, ganito po ang sinasabi. At pagka ikaw ay aking nautas, aking tatakpan ang langit, at pagdidilimin ko ang mga bituin niyaon, aking tatakpan ng alapaap ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Amen, praise the Lord. Joel 2:10. Dito po sa Joel 2, ang talatay 10. Ang lupa ay nayanig sa harap nila, ang langit ay nanginig, ang araw at ang buwan ay nagdidilim, at tinitigil ng mga bituin ng kanilang kislap. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So, sabi nga, pagpaparito ng mahal na Panginoon, hindi po yan minamahal. Araw ng kagalakan. Araw ng tinatawag na kakilakilabot na araw. Kakilakilabot na araw. Yung unang pagparito, yun. Araw ng kagalakan yun. Dahil yung first coming ng ating mahal na Panginoon, yung unang pagparito, siya ay nagkatawang tao, binuksan ang pintuan ng kalangitan para sa lahat. Yun yung tinatawag na grace period. Amen. Ang ikalawang pagparito niya, minamahal, i-close na po yung pintuan. Hindi na grace period yan. Hindi na po panahon ng grasya. Panahon na po ng disgrasya yan. Pag maiwan ka sa rapture, pag hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka naglilingkod sa Diyos, disgrasya ang abutin mo. Kasi sabi ng Biblia, ang araw ng pagparito ng Malapino ay araw na kakilakilabot sa mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil mga naglilingkod sa Diyos, bobuhayin muli. Hindi po kasama dito yung mga nangamatay before Christ. Ang bubuhayin muli yung mga nangamatay during the time of our Jesus hanggang sa ating kapanahunan. No? Kasi yung nangamatay before Christ, sila po'y husgahan according to their works sa panahon ng last judgment. Yun po yung white throne judgment after 1,000 years. So, yung makasama sa bubuhayin muli, sa resurrection, yun po yung naglilingkod sa mahal na Panginoon during His time up to the present. At yung marapture, yung datnang buhay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Naglilingkod. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Ano bang ibig sabihin ng naglilingkod? Pag ikaw ay naglilingkod sa isang tao, anong ginagawa mo? Pag uutusan ka, ikaw ay susunod. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ano po yung utos ng Diyos? Sinusunod mo. Amen. Hindi po yung ang Diyos ang sumusunod sa iyo. Hindi po yun. Tayo po ang sumusunod sa Kanyang mga utos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Parang naglilingkod nga sa tao, kung sino yung pinaglilingkuran mo,
Kung ano yung iutos niya, sundin mo. Hindi yung amo mo ang susunod sa iyo. Pwede ba 'yon? Hindi, di ba? O, hindi, ang amo lang naglilingkod sa iyo. So, susundin natin mga utos ng mahal na Panginoon. So, ang mga tao ba sumusunod? Basta kampante na sila, mayroon silang relihiyon. Yung relihiyon, virtue lang yan eh. Religion is a virtue. Pag may Holy Spirit ka, mayroon kang totoong relihiyon. Kasi hindi magmamanifest yung true religion sa iyo pag wala kang Holy Spirit. Di ba? Sa James 1:27, basahin po natin ang James 1:27. Santiago 1:27. Sound. Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawa ang mga hallelujah, praise God. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction. To visit the fatherless and widows in their affliction. So, yun yung totoong relihiyon. Ibig sabihin, virtue yan. Hindi mo magawa yung ganung gawain pag wala kang Holy Spirit. Sasabihin mo, sayang-sayang lang sa oras ko yan. Bakit magbibisitahin ko pa sila? Hindi ko naman kamag-anak yan. Di ba? Bakit pa ako pupunta dyan sa mga lugar na yan? Delikado, baka mamatay pa tayo, madisgrasya pa tayo dyan. Oh. Bakit ka pa mangaral sa mga rebelde? Puntahan mo pa doon sa mga kampo. Problema na nila yan. Bakit nila pinili yung ganong buhay? So ganun talaga, normal. That's normal. Normal yan na naramdaman ng tao na walang Holy Spirit. Wala kang pure religion sa buhay mo. Pero kung mayroon kang pure religion, mayroon kang virtue, mayroon kang Holy Spirit, kahit ayaw mo, yun yung magdidictate sa'yo. Yan ang ginawa ng ating mga pastor. Wala naman siyang kamag-anak na nakidnap ng Abu Sayyaf. Wala naman siyang kakilalang Abu Sayyaf na kailangan pangaralan ng Ebanghelyo. Bakit niya iwanan ang buong kongregasyon, milyon ng mga membro, iwanan niya ang kanyang buong pamilya, dalhin niya ang kanyang sarili doon, kasama ang mga prayer warriors, mag-ayuno pa siya ng 40 days and 40 nights. Walang kain. Papatayin niya ang kanyang sarili para mapuntahan ang delikadong lugar na wala pong pastor. Ang mga Abu Sayyaf mismo nagsabi, kahit ang mga pinakamatapang na general, pagpapasok sa aming kampo, may dalang mga tangke de gera, helicopter, batalyon ng mga sundalo. Pinakamatapang na general na yon. Lalo na yung mga pastor-pastoran. Wala talaga. Patunay. Nung pumasok ang ating mahal na pastor, anong ginawa sa mga nagpapastor-pastoran? Inuusig ang mahal na pastor. Nagpapasikat lang daw. Pwede naman daw manalangin sa bahay lang, sa congregation. Bakit pa daw pasukin? Hindi daw ginagamit ang utak. Hindi daw ginagamit ang wisdom. Tingnan mo yan. Parang sinasabi nilang sila lang yung may utak at sila lang yung may karunungan. Pero nung lumabas, tagumpay, buhay, lahat, nakalabas lahat ang mga
si Padan Hostages, anong sabi ng mga pastor-pastoran? Kasama kaming nanalangin. Nanalangin din kami. Oh, sinungaling pa rin. Okay lang sana kung tahimik. Nagsinungaling pa rin. Nung una, pagpasok ng mga pastor, grabing negatibo ang kanilang mga sinasabi. Even the very elect, kahit yung mga maiinit na Kristiyano naaapektuhan. May mga kapatiran, kinukuskus na nila yung logo ng kanilang sasakyan dahil hiyang-hiya na sila. Pinagtatawanan sila pag makita na may logo yung kanilang sasakyan. Ay, yung pastor nyo napugutan na ng ulo. Ang pastor nyo nakidnap. Pagod na sila sa kaka-explain. Yung iba nanghina talaga. Yung iba nawala sa Panginoon. Pero yung mga Kristiyanong puspos ng Holy Spirit, naunawaan nila ang misyon ng ating mahal na pastor. Everybody say praise the Lord. Kasi yan yung pure religion. That's a virtue. Bunga ng Holy Spirit na nasa iyo. Love, peace, meekness, long-suffering, gentleness, faith. Against such there is no law. 9 fruits of the Spirit sa Galatia 22-23. Pakihanda. Hindi yan magmamanifest sa'yo pag walang Holy Spirit sa'yo. At hindi yan magmamanifest sa'yo kung hindi totoong relihiyon ang mayroon ka. So ang relihiyon, hindi po yan inaangkin ng isang grupo. Hindi po yan pwedeng angkinin. Kami lang ang mayroon diyang relihiyon na yan. Kami ang totoong relihiyon. Dahil sila ay mga mangmang sa salita ng Diyos. Akala nilang relihiyon, grupo. Sabi naman po yun, I will build my church. Yung church na yon ay puspos ng Holy Spirit. Everybody say praise the Lord. Hindi po mga sabungero, hindi po mga drug addict, hindi po mamatay tao, hindi po nagmumura, hindi po bakla, hindi po tumboy. Sila po ay dati bakla, dati tumboy, dati nagmumura, dati sabungero, dati drug addict, binago ng mahal na Panginoon. Dahil pumasok sa kanilang puso ang Holy Spirit. Basahin po natin. Galatia Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Sound. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23, ganito pang sinasabi. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandahang loob, kabutihang pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Praise the Lord. Laban sa ganung bagay ay walang kautusan. Pag nagmamanifest yan sa'yo, handa ka na. Nasa iyo ang tunay na relihiyon. Palasimba ka nga. After ng simba, yun, away. Lalo na ngayon, kampanya na, sabi ba? Kampanya. Pagkatapos, simba mo na yung mga politiko, akala mo talaga makadiyos yan, simba sila. Pagkatapos, ayun, batuhan na ng putik isa't isa. Tapos sabihin nila, babaguhin nila ang bansa. Paano mabago? Patayin ang kalaban? Ang buti kung magpapatay lang yan na nakatayo, ilalaban din yan. Amen. Everybody say praise the Lord. So wala pong ibang solusyon. Sabi na Balapinon, come unto me, all that labor and are heavy laden, I will give you rest. Imagine, kung lahat sana naniwala sa preaching natin, mahal na pastor, hindi lang milyon minamahal. Hindi lang 5 million, hindi lang 10 million ang magbabago. Kaya lang hinadlangan ng mga leader ng reliyon. Sinisiraan ng gawain. Yung iba, kinokopya ang Jesus Miracle Crusade. May sayaw-sayaw na rin sila, may praise the Lord na rin sila. Ang purpose para hindi lilipat. Ngayon, anong nangyari?
kasayaw-sayaw nila, ka-praise the Lord, nagbago ba? Hindi naman. Kung hinayaan na lang sana, di payapa ang Pilipinas. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pagpasok natin mga pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, sana ang yung mga pastor na hindi kaya nilang gawin yon, nag-back up prayer. Hindi magsalita ng against. So, tayo nga, hindi natin makaya yan. Bakit natin sila sirain? No, ayuno tayo, kahit 2 meals lang. Kahit 1 day 1 eat lang. Malaking bagay na po yan. Ha? Kung lahat ng mga Pilipino mag 1 day 1 eat, ay hindi tataas ang presyo ng bigas. Kasi yung isang sakong bigas na maubos mo ng isang buwan, 3 buwan bago maubos. Maraming stock. Hindi. Lalo na uso yung only rice, unlimited, ay talaga namang hindi tatayo na hindi makaubos ng 3 kaldero. Maya-maya, yun, may sakit na, may karamdaman na. So, tayo lang din ang magdusa dyan. So, kung lahat ang mag-control. Amen. Kasi gagawa sila ng senaryo na naubos na yung bigas, mag-panic buying na yung mga tao. Pag panic buying, tataas na ang presyo. Pinag-aralan po namin yan. Sa kurso ko na Agribusiness Management, mayroon pong law of supply and demand. Nung napunta kami sa Dinapigi, yung tag 400 ang kilo ng yellowfin. Alam niyo yung yellowfin, yung isda? Yellowfin. Yung tag 400 dito, 100 lang doon ang kilo. Tsaka mura naman. Wala kasi silang kuryente. Wala silang refrigerator, wala silang freezer. So, pag hindi nila ibigay ng tag 100 ang kilo, babaho na yung kanilang isda. So, kasi wala na sir, alas 5 na sir, magsara na kami, 100 ang kilo. Mayroon ng kuryente, may freezer na, ilalagay lang yun pag hindi mabinta, di ba? Kinabukasan, tag 300 ngayon, hindi nabinta, kinabukasan, tag 400 na. Bakit tag 400 na? May kuryente kasi napatong na yung napatong na yung kasi pinipreser. Naipatong na yung kuryente dyan. Habang tumatagal, lalong nagmamahal. Di ba? Ganon. So, kuminsan, ang technology, hindi nakakatulong. Yun yung nagiging dahilan kung bakit nagtaasan lahat ang mga presyo. Kasi pwede nang ma-preserve. Pwede nang ma-preserve. Yung mga pagkain, pwede nang ma-preserve. Gustong-gusto pa naman natin yung mga preserve. Ayaw na natin yung mga luto ni nanay, luto ni ate. Gusto natin yung fast food. Doon naman tayo magkaroon ng mga madaliang sakit. So, padarating talagang panahon, magbabalik tayo sa pinaka-basic. Paghandaan po natin yan. Kasi nandito tayo sa northernmost regions. Kung ano yung nakikita natin sa telebisyon, sa mga Facebook, sa mga YouTube, na nangyari sa Palestine, sa Gaza, na nag-aagawan sila ng tinapa doon, harina, o ano pa yung pinag-aagawan nila, darating din yan. Yung nangyari sa Ukraine, darating din sa atin yan pag magkagera. Yung may mga sasakyan, hindi mo na magamit yan dahil sarado na yung mga gasoline station. So, ang mga tao, takbuhan na yan dahil dito ang gira sa northernmost. Takbuhan na yan sa Manila. Sa Manila naman, magkagulo na rin doon, mag-overpopulation. Paroon, parito. Pero ang mga anak ng Diyos, alam natin, sign
Sinyalis lang po yan na malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag po tayong mataranta. Lalo po tayong magpakainit. Everybody say, praise the Lord. Wala na pong kasunod na henerasyon na babalikan ng mahal na Panginoon. Tayo po ang tinutukoy ng mahal na Panginoon. Inihanda ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ay naghirang ng kanyang pastor, propeta sa uling kapanahunan para ihanda ang iglesia sa kanyang pagparito. Amen. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So instead na manlupaypay tayo, lalo tayong magpakatatag. Nandito na tayo sa huling araw. Sabi nga ng isang computer expert, 30 years nagtrabaho sa artificial intelligence, AI, 4 to 5 years mula ngayon, ang human intelligence ay mauungasan o malampasan ng artificial intelligence. Magugulat na lang tayo. Yung nagbabantay sa mga mall, yung mga sikyo doon, robot na. Hindi na tao. Anong ibig sabihin ng robot? Parang tao, pero hindi totoong tao. Pwede computer. Di ba? Sa ibang mga lugar, iganon mo lang yung card mo, bukas yung pintuan. Wala nang security guard nagbantay. Ganon din ang mga airport. Wala nang immigration officer na magtanong-tanong sa'yo kung may asawa ka ba, anong purpose mo punta doon. Basta kumpleto ka ng papers, i-scan lang yan doon sa computer. Pag magbukas yung pintuan, pinagpala ka. Pag hindi magbukas, ibig sabihin, mayroong problema. No? May problema. Kapatiran doon sa Tugigaraw, nag-exit kami sa China. Nag-sombrero siya. Yung sombrero na mayroong gano'n dito. Pinayuko niya yung sombrero. Pagpasok, nauna ako sa kanya. Pagpasok niya, hinarang siya ng immigration. Wait. Pinatanggal yung kanyang sombrero. Mayroon siyang hinawakan. Tinutok sa noo. Mabuti hindi tumunog. Yung pala, may mga tao na ngayon na may tatak na sa noo. May microchip na. Yun po yung mga kriminal, yung mga nakulong sa ibang bansa. Nilalagyan nila ng microchip ang noo para kung saan man sila magpunta, mamonitor sila. So, bakit ginanon yung computer dito sa noo niya? Ibig sabihin, mayroon na talaga. Mayroon ng technology na ganon. Kasi pag robot na ang magwagwardya, mayroong ilalagay sa katawan mo na yun ang babasahin ng robot. Yun na yung microchip na sabi nila ilalagay sa utak or sa noo ng tao. So huwag po tayong maingganyo dyan. Kahit bigyan ka pa ng $1 million. Lagyan ka, bagyan ka ng $1 million. Yung $1 million na yon, buong buhay mo na yon. Kahit saan ka magliwalayo sa buong mundo, huwag mong ibintang yung kaluluwa. Piliin mong maglingkod sa Diyos. Piliin nating maghirap alang-alang kay Kristo o mamatay alang-alang kay Kristo kaysa tayo ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Awitan po natin mahal na Panginoon, minamahal. Isentro po yung ating isip at puso sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Let every
soul be subject to God's power, for there's no power but of God. Hallelujah. And let His glory be proclaimed in all the earth, and may the voice of His praise be heard. For God is good in my life. He said He'll never go to praise Him with emotion. It's all that I can do. The search His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me happy Christian. God loves me forever. See Jesus, my Redeemer. I always keep on crying the moment I adore Him. My light shine, 'cause God loves me forever until the end of time. God has prepared a place in heaven. Hallelujah. For His true and faithful servants, where there's no sorrow nor pain, but happiness. Let every soul strive to be perfect in all the days of their lives. For Jesus cometh like a thief in the night. For God is good in my life. Hallelujah! Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng malabay na isentro po ating puso't isipan sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Until the end of time, the goodness of God in my life makes me happy Christian. God loves me forever. Hallelujah! Hallelujah! I always keep on crying the moments I adore Him. My light shines. Isigaw po natin ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Hallelujah. At matibay na sandigan ang iyong kalwal at
Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Para po sa ating mga viewers, mayroon po kayong kasama dyan na hindi pa tumanggap sa Malapinon, ilapit nyo sa Malapinon, minamahal. Ang kaligtasan ay ngayon. Now is the day of salvation. Hindi po bukas o sa sunod pang taon, minamahal. Salvation is the greatest matter of importance. Sumunod ka sa panalangin, mayroon pong 4 na reglamento kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Yung una, pangalawa at pangatlo, yan po yung gagawin natin. Makamtan po natin ang pananampalataya sa pakinig sa salita ng Diyos. Magsisi at hanapin ang Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar. Magpabautismo kayo, kasama nyo ang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Sumuka sa panalangin, banggitin po yung tao sa puso. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos at Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan. Iligtas mo ako sa aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Dahil kailangan Diyos sa mga parang sa lahat. Malapit sa lahat na tumagap sa malapit. Bilang Panginoon, tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo siyang tunay na Kristyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa kanilang buhay. Iligtas mo sila sa Panginoon sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, itaas po ang inyong mga kamay, tayo po yung magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal ng Jesus. Minsan pa, mahal Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali, ano mga kami naisip, nagawa, nabanggit namin mga labi na hindi kaya-aya sa malapan. Patawarin mo na mahal Panginoon. Sa punod dalangin namin kagalang-galang at minamahal na pastor, sumunod sa 10 panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama namin sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast out, sickness, be healed. Be healed. Be healed right now in the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At tayo po'y dumako na po sa ating pong special offering and announcement at ating pong beloved brother